Magandang gabi. Obviously naman, madilim na sa likod ko eh. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito na naman at magsasama-sama na naman tayo sa maikling oras upang magtalakay ng isang mga issue na nangyari sa ating bayan, bansa at kapaligiran. At syempre, yung nakagawian na tayo po yung mag-play ng isang video na kung saan is tumatopic related to sa nangyayari sa ating bayan, bansa, or eka nga ng at dito sa mahal nating Pilipinas. So ito po ito nagkaroon ng interview kay Harry Roque doon sa ayaw ko kung nasan siya, dahig ba? At ito yung naging topic niya, yung ukol nga sa Taiwan na naging mistulang napakatapang ni Dayunyor o ni JR. Oy, JR. Or ni Marcos. Atapang atao. Kaya ito, pakinggan natin yung mga komento ni Mr. Harry Roque. So, banat Harry Roque. Yeah. Hi, magandang umaga sa inyong lahat. Linggo na naman po at syempre, sana lahat kayo nakapagpahinga ha. Kamusta na po ang weekend? Sana makapag-recharge kayo dahil bukas, sabak na naman tayo sa isang linggo na pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Narito po ngayon sa bahay ni Ate Nits na nagse-celebrate ng kanyang sweet 16 birthday. Happy birthday, Ate Nits! At syempre, maraming salamat sa iyong hospitality. At syempre, tuloy-tuloy po ang aming mga selebrasyon. Never a dull moment with my Hague family. Anyway, maya-maya po, pahahayin ko sila sa inyong lahat. No? Pero ngayon po, pag-usapan na naman po natin ang mga deklarasyon ni Junior. Junior. Unang-una, ang sabi ni Junior, wala tayong magagawa, makakaladkad tayo sa gulo. Hindi tayo pwede maging neutral kapag nagkagulo dahil sa Taiwan. Naku, ano ba naman pong nakain niyang ating Junior na yan? Hindi ba niya naintindihan na sarili niyang ama ang nagpasimuno ng One China Policy, ng binuksan ng One China Policy at nagkaroon ng diplomatic relations sa panig ng China at ng Pilipinas. Ang ama niya ang kumilala na iisa lang ang China. Yan po yung tinatawag nating One China Policy. Bakit niya sasabihin na hindi tayo pwede maging neutral pag nagkagulo sa Taiwan? Bakit? Gustuhin ba niya na ang mga Arab countries ng Middle East maghimasok sa atin dahil sa gulo sa Mindanao? Yan po ang mangyayari kapag sinabi niya na hindi tayo po pwedeng maging neutral sa issue ng Taiwan. Ang Taiwan po talagang kabahagi po yan ng China. Nung natanggal po sa pwesto yung mga namumuno ng nationalist government at napalitan ng gobyerno ni Mao Zedong, gustuhin man hindi, yan naman ay ginusto ng mga mamamayang Chino. At mukha namang yung sugal nila, napakaganda naman ng resulta. Ngayon po, ang China ang pangalawang pinakamalakas na ekonomiya sa buong daigdig. Ironies of ironies, komunista sila pero parang mas natalo pa nila mga Amerikano pagdating sa pagiging kapitalista. So ngayon, ang issue is ano mangyayari kapag ang Taiwan ay nagdeklara ng independence, no? Syempre, ano bang ginawa natin nung nagkaroon ng ISIS sa Marawi na nais din magdeklara ng isang independent sovereign na Muslim city, di ba? Linabanan din natin, ginamitan din natin ng dahas at wala namang nagreklamo dahil talagang sa international law merong karapatan ng mga bansa na protektahan ang kanilang integridad pagdating sa kanilang teritoryo. So ganyan din po ang usapin ng Taiwan. Yan po ay kabahagi ng China at kung talagang magpipilit ang Taiwan na magdeklara ng kanyang independensya, po pwede naman pong gumamit ng dahas talaga ang China at hindi dapat maghimasok ang iba't ibang mga bansa ng daigdig. Bakit? Oo nga, di ko maintindihan. Gusto ng Taiwan na maging independent sila pero yung language na ginagamit is Taiwanese, Chinese din. Parang Chinese din. Diyan ng sila mga Chinese, mga Nihongo. So, ang gusto kasi nila yung maging independent sila, hindi na sila tatawaging probinsya ng China o Chinese. Pero isang lahi lang naman yun katulad ng ng Russia at saka Ukraine. Dahil gusto nila maging independent, ginera sila ng Russia.
So, pero parehas lang ng salita. So, yan po mangyayari pag gusto mo maging independent pero isang bansa lang kayo. Bakit ba naghihimasok ang bansang Amerika dyan sa Taiwan? Dahil ang Taiwan po ang number one supplier ng semiconductors na Oo, totoo ginagamit ng yan. mga Amerikano Sa para sa kanilang computer, mga missiles. At kaya sa kanila, merong national interest ang Taiwan. Dahil kung mawawala ang Taiwan, mawawala yung mga microchips na ginagamit nila sa oo. kanilang mga missiles at iba pang mga armas na ginagamit pagdating ng digmaan. So Mm. sa atin, dapat isipin natin, ano bang pakialam natin sa Taiwan? Bakit ba natin pinapagamit ang ating teritoryo, no, bilang base militar sa mga Amerikano, at bakit tayo makikisali sa isang giyera na wala naman tayong kinalaman? Huwag natin Totoo yan. kakalimutan, sa ating saligang batas, we have renounced war as an instrument of our foreign policy. So ano magiging basehan natin para tayo makisali sa giyera na wala naman tayong kinalaman? Alam nyo kasi, ito bili tayo ng bili ng mga kagamitan na pang war, no? Pero ang tanong kasi dito, kaya bang iputok? Ay, nako. Kaya bang iputok? Kunwari, kalaban natin China. Kaya nyo bang iputok yung BrahMos na yan sa China? Hindi. Aksaya lang yan ng pera, sa totoo lang. Hindi naman masama maging malakas. Pero hindi eh. Binigyan na tayo ng pagkakataon nun lumakas eh. Pero anong ginawa? Oh, di ba? Oh. Ngayon, bibili tayo ng mga antatapang ng mga sundalo. Alam nyo, sundalo lang matapang sa atin eh. Sundalo lang eh. Pero yung sovereignty talaga, yung pagiging isang bansa talaga na matapang, wala tayo nun. Sundalo lang ang matapang sa atin, mga sundalo. Oh. Yung mga ibang man in uniform, hindi atapang eh. Ayabang. Marcos Jr., hello. Kaya naman ikaw sunod-sunuran lang sa mga Amerikano dahil alam mo, kinakailangan mong suporta ng mga kano. Dahil kung walang suporta ng mga kano, yung persepsyon ng marami na ikaw ay vangag, ay naku, matagal ka nang natanggal sa pwesto. Totoo Kaya yan. kinakailangan mo talagang pagsilbihan ang mga Amerikano na para kang Para kang tuta na hinihimod yung talampakan ng mga Amerikano. Tama ba? tuta dahil Oh, kung walang sabi ko suporta na eh. ng Amerikano, sinuka ka na talaga ng taong bayan. At mga Pinoy ha, gising, gising, gising. Nako po, alam niyo po, marami sa atin hindi pa nakakaranas siguro ng totoong digmaan. Bagamat, sang-ayon nga sa Guinness Book of World Records, itong laban natin sa teroristang CPP-NPA, ay yan ang pinakamahabang digmaan sa kasaysayan ng mundo, no? Oo. Pero pagdating naman sa international armed conflict, naku, Wala tayo. wag nating kakalimutan ha, nung pangalawang pandaigdigang digmaan, ang Pilipinas ang pangalawang pinaka napulbos na lugar Nadurog. sa daigdig matapos lamang ang Warsaw. Gugustuhin ba naman natin yan uli na wala naman tayong interest talaga na ipaglaban ang pagiging independyente na bansang Taiwan na talaga namang kabahagi ng iisang China lamang? Di ba? Bakit naman tayo magbubuwis ng buhay Pilipino Na wala para sa naman. mga Taiwanese na wala Oo naman nga. tayong pakialam, no? China Dahil sila naman naman yan. talaga ay kabahagi ng China. Oo. Pero hindi lang po yan ang naging deklarasyon ni Junior nitong nakalipas na linggo na hindi raw tayo po pwedeng maging neutral. Abay, sinabi niya uli, wala daw siyang kinalaman sa impeachment. At ang sabi niya, yung desisyon ng Korte Suprema, hindi naman daw inabsulto si Inday Sara sa kahit anong maling gawain. Well, Junior, ano ka ba? Tingin mo ba kami mga tanga na maniniwala na wala kang kinalaman doon sa impeachment? Walang kinalaman sa impeachment pero kung wala kang kinalaman, unang-una pa lang na pag-file is i-dismiss na eh. Pero dahil sa nasa administrasyon niya kayo, no, baka may paraan pa naman. Pwede pa yan. Sige, ako bahala. Sige. To, mag-file kayo, mga iba-ibang grupo. Ayan. Hindi naman talaga syunga yung mga Pilipino, no? Hindi naman syunga, nagmamasid lang po yan. Pero nakakalungkot lang kahit anong panawagan na
i-take down sa posisyon yung administrasyon, wala talaga. Andiyan na yung tinawag na siya na bangag, yung mga kaso, wala pa rin ang Pilipino. So, kaya yung mga vlogger kasi, yung mga vlogger, ah, tingin ko nahihirapan na rin kakumbinsi. Kasi wala naman hanggang sa nahuli na lang, hanggang sa ipakulong na lang ng wala sa batas si Tatay Digong. Sasabihin natin na mahal natin si Tatay Digong, pero hindi tayo nag 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 ano nag participate nung hinuhuli na siya. Dapat dinumog natin dun sa ganun. Dapat nagkagulo. Pero wala administrasyon alam mo naman tayo mga Pilipino, dito na lang ako sa bahay, manunod na lang ako, kaya naman. Tapos pag nanonood, ay kawawa naman, sana, wala naman magagawa yan. Ganun po tayo mga Pilipino yung mga nagpunta lang na Pilipino dun sa nung kasagsagan na pagdakip pag-aresto kay Pangulong Duterte, yun yung may mga paninindigan talaga. Ako, pumunta ako dun. Kaso hindi ako nakita, maliit lang ako nandun ako pero ang dami talagang tao, kaya siguro mga 2 oras lang ako dun. Talagang dami tao. Daming nag-iiyakan nga minsan So, wala talaga. Ganun talaga mga Pilipino. Kaya di natin alam mga vlogger na ano pa kaya dapat ang ibato natin sa mga Pilipino na magigising na sila. Sa tingin ko hindi. Sa tingin ko, ewan, wala akong maisip. Unang-unang nanguna sa pagpirma sa impeachment na laban kay VP Sara, sarili mong anak. So parang wag mo nang insultuhin yung aming intelihensya ha. Kaya Alam nga, namin na ikaw talagang nasa likod ng impeachment na yan. Dahil kung hindi ikaw, hindi unang-una yung anak mong pipirma, no? At saka siyempre, yung tapang ng loob ng ito yung rason ng anak niya no. Sabi tatay niya, nung in-interview siya, pumirma daw siya. Siya yung una, nagsasayaw pa nga siya Yung rason niya is, kung ang lolo mo hukayin at itapon sa West Philippine Sea, hindi ka peperma, hindi ka magagalit. Siyempre, peperma ka para makagante, pero hindi nila binasa. So, diyan pa lang alam na ni Marcoleta na hindi talaga binasa nagkaroon ng kopya yung mga congressista tungkol sa impeachment article na yan. Hindi talaga binasa. Kasi kung babasahin mo yan, hindi agad-agad magdidesisyon kinabukasan pa Kasi napakakapal daw na papel yun. Pag-aaralan mo pa yun kung ano nga ba yung impeachment. Ano nga ba nakapaloob? Bakit ini-impeach yung isang higher and second higher position of the land of the Philippines? Yan si VP Sara Duterte. So kung yung dahilan mo is, ikaw ba naman? Hukayin yung lolo mo? Napakababaw po niyan. Napakalayo po sa impeachment. Di ko nga ba alam di ko alam bakit yung mga politiko ngayon, pababaw ng pababaw. Ngayon, mga politiko ngayon, pera na ang labanan Pera. Sabagay, marami nga naman magagawa ang maraming pera. Pero, baliwala na sa mga politiko, mga Pilipino yung dignity. Dignidad ba? Tsaka delikadesa. Baliwala na. Di bali nang ibas nila ako basta marami akong pera. Punta lang ako ng ibang bansa, di ko na sila maririnig Diba, ganon? Pinsang buo mo na si Tambaluslos na patanggal siya, Inday Sara Duterte, kung talagang ikaw ay tumututol, hindi naman niya magpupumilit. Nagpupumilit yan dahil alam nila na gusto mo talagang matanggal din ang Inday Sara Duterte dahil gusto Totoo mo nga yan. na maibalik na naman ang Marcos forever. Tigil na yung Yun. pagsisinungaling dahil nakakabusit na yan, nakakainsulto na. Kung Oo. akala mo ay maniniwala kami sa mga kasinungalingan mo, no? Kung hindi dahil sa'yo, yung halos 80% ng mga kongresista, hindi yan lalagda na hindi man lang Totoo nila yan. naintindihan kung ano yung linalagdaan nila na articles of impeachment.
Wala ngang diskusyon kung ano yung mga basehan sa impeachment Inday Sara, basta alam nila Oh, 'pag lumagda, may good pera. shot sila sa'yo at kapag Oh. good shot sila sa'yo, magkakaroon sila ng sangkatutak na ayuda at mga proyekto kung saan Ah, pagkakakitaan na naman nila sa pamamagitan ng tongpats. oh, Kaya nga, puwede yeah. ba itigil mo na 'yang kasinungalingan mo 'no, magpa-hair follicle test ka na lang kaysa ika'y Oh, ito pa. Para matapos yung usaping 'tong, ano na ba't ayaw nila magpa-hair follicle test na napakadali lang naman. Pero alam niyo bakit ayaw ng mga Marcos na magpa-hair follicle test ni Bongbong Marcos? Dahil siguro sa iniisip niya kalokohan. Hmm, kalokohan niya naman pero kung ika'y walang tinatago magpapa-hair follicle test ka, eh, para matapos na. Para siyempre 'pag nagpa-hair follicle test ka, negative, oh, ang mangyayari mga Duterte, yung mga suporta ni Duterte, 'di yung taong bayan lipat na sa'yo, oh, tapos ang laban. Sige kahit forever na kayo dito sa Pilipinas. Oh, pero takot na takot. Kaya yun, yan ay nilalaban ng mga ano kaya kahit anong tawag, bangag, adik, lutang, wala talaga, eh. Kasi yan yung diyan tumatakbo yung mga pride nila, eh. Ba't ko susundin ng taong bayan? Presidente ako, eh, mataas ako, eh. Ba't ko susundin yan? Oh, hanggang sa matapos na lang yung termino ng, presidente. Oh, 'di ba? 'Pag natapos ang termino, well, 'di man lang yung taong bayan 'di man lang nakaganti kaya makakaganti lang talaga yung mga Pilipino sa botohan. Totoo 'yan. Kaya vote wisely. Tatlong ingredients lang. Talino, gusto ng tao, at nawala na naman. Gusto ng tao, talino at track record. Yan lang. Makakahanap tayo ng matinong politiko. Sa totoo lang, totoo yan. sinungaling na ganyan dahil wala nang naniniwala sa'yo. Sa'yo. Lalo mo sabihin wala kang kinalaman, lalong nagkakaroon lang ng kumpirmasyon na ikaw talaga ang nasa likod sa paninira kay Inday Sara Duterte sa iyong kagustuhan na maibalik ang good old times sa Marcos forever ang mga Marcoses na naman dito sa ating bayan. Pero napapansin mo ba ha? Mukhang umaalma na ang publiko ha? Ayan. Napansin mo ba ang mga mahistrado ng Korte Suprema nagkaroon ng bagong tapang para ibasura yung impeachment Totoo yan. na yan? Alam nila kasi na kinakailangan manindigan para sa saligang batas. At kung napapansin mo, yung kanilang paninindigan sa saligang batas, taliwas sa iyong kagustuhan. Ibig sabihin, tingin nila bilang na talaga ang iyong mga araw at hindi ka na dapat katakutan. Kasi talaga Totoo namang wala yan. ka ng kontrol sa gobyerno eh. Sa totoo lang, di na namin alam kung sino talaga nagpapatakbo ng gobyerno. Totoo Sigurado yan. kami, hindi ikaw. Hindi lang namin alam kung sino talaga ang nagdidikta. Kung iyong asawa, si Lisa Tanas na tinatawag ni Maharlika, o di naman kaya si Tambaluslos. At siyempre, ang exciting dyan, mukhang nagbabanggaan na yung dalawang nagpapatakbo sa gobyerno. Soon, malalaman natin kung ano ang magiging resulta sa iyong gobyerno na ikaw ay patingin-tingin lamang at hinahayaan ang lahat ng taong mamuno maski wala silang mga mandato. So Totoo again yan. ha, ang aking paalala sa iyo, wag na wag mong isipin na naniniwala pa ang taong bayan sa iyong kasinungalingan. Alam namin, ikaw at ikaw pa rin ang nasa likod ng pagtatangka na pagtanggal kay Inday Sara Duterte. Grabe ka naman na Harry Roque makapagbintang sa mga Marcos. Ikaw at ikaw, wala nang iba. Grabe naman yan. Parang pinapalabas mo naman na tawag nito, na walang ginawang mabuti na walang naidulot si Marcos sa Pilipinas. Grabe naman yan. Nakakalungkot naman yan. Nakakalungkot talaga yung mga pinagsasabi nyo. Kaya naman ito, yung mga mamamayang Pilipino, wala na raw tiwala
yung iba. Pero hindi, wala talaga tayong power eh, tayong mga Pilipino eh. Sila yung may power, kaya tingnan mo naman namamayagpag pa rin. Kurakot dito, kurakot dun, grabe naman yung mga tao na yun, ano? Hindi na, tawag nito, sarap pag tatampalin eh. Hmm. Hmm. So, yan po, yung mga komento ni Mr. Harry Roque doon sa daig na kung nasan siya naroon. At sana po magising talaga yung mga Pilipino, no? Parang nakakawalan ng gana eh. Kaya mapapansin nyo sa aking hinang-hina. Oh, nako. Pag yung mga ganyang balita, talagang di ako ginaganahan. Pag yung nananawagan ka sa taong bayan, wala namang kibo. Okay lang, magganito na lang tayo. Labanan na lang tayo, mga vlogger, yung mga pro Duterte tsaka pro Marcos. Labanan na lang. Di ba dyan? Kaya mo? Oh, tayo dalawa. Iba dyan? Ha? Iba dyan? Total, sinasabihan din naman tayo, nagsilabas na naman kayo, mga bayad. Tinan mo nga subscriber ko, kung bayad. Pero, totoo lang, kung ipagdidebate ikaw sa akin, naku, kahit second year high school lang ako, kaya kitang tapatan. Diba Gian? So, ito na naman po yung ilang minuto nating pagtatalakay tungkol sa nasabing impeachment na naman. Kailan kaya itong matatapos? Kaya abangan po natin ang mga susunod na mga news, mga balita at nagiging viral dito sa Pilipinas nangyayari sa ating bayan. Hindi na nga tayo nakakanood halos ng TV dahil nakatutok na lang tayo dito sa impeachment kung anong mangyayari, anong update. So, kaya yun. Abangan pa rin po natin kung anong mangyayari. Kaya magmatsyag po, be aware na baka mamaya isang araw nagdeklara na si Dayonyor ng digmaan, patay tayo dyan. So, ito naman po si Mark Solo nagsasabing magandang gabi. Babus. Huh?